Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain dito sa tahanan ni Ate Lenny ng pag-aaralan, mag-aaral ng salita ng Diyos. No? Pangungunahan po tayo ng panalangin ni Ate Lenny. At ang closing prayer ay si Ate Lil. Ate Lenny, opening prayer. Tayo po isaglit na po at tayo na mananabahan. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Kami mag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon ko, na ang lahat ng aming mapag-aaralan ay aming pamuhay, matamis sa aming puso, at tunay na maipamuhay namin, Panginoon ko. Lord, alam namin na kami may nagagawa kasalanan sa iyo. Patawarin niyo po kami upang kami maging karapat-dapat na tumanggap sa iyong sa aming mga pag-aaralan. Salamat po, Panginoon ko. At dalangin ko rin po, Panginoon ko, na si Shelly at si Edna ay kahit late ay makakarating sila, Panginoon ko, upang makarinig din po sila ng iyong mensahe. Panginoon, maraming salamat po sa mga tinukahan, Mr. Lia, at ito'y papasahin niya at kanya rin ipapaliwanag. Panginoon, sa iyo ang pagpulit pasasalamat dahil sa pangalan mo, in mighty name of Jesus. Amen. Po, makinig tayo ng isang tanging awit. Walang iba, si Ate Beth. Papaliwanag pa rin po, hindi naman. Kakalain ko lang po. Tingin ko na po para surprise. Paliwanag mo kang ilan. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong ringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong ringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat
Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ang susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Explain. Alam natin na may magagawa talaga sa atin. Siya ang lahat ng gumagawa para sa mga ginagawa natin. At siya rin ang gumagawa para mapabuti ang buhay natin. Kaya sa kanya lang tayo lalapit at walang iba. Sa kanya lang tayo hihingi ng mga dapat natin gagawin kung tama o mali. Basta tapat lang tayo at nasa puso yung ating pagtatapat sa Kanya. Nang sa gayon, masunod naman at matuwa siya para sa Kanyang ginagawang kabutihan para sa buhay natin. Amen. Salamat. Ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na walang iba ang gagamitin. Kaya aking may bahay na walang bahay. May bahay. May bahay ako. Ako wala. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating Magandang hapon din po. sa ating pong pagpapatuloy. Last time, ating napag-aralan yung giving to the needy na pinaliwanag ni Ate Lenny. Yung prayer na sino yung nag-explain last time? Si si Lisa. At yung fasting na si Cory naman ang nagpaliwanag. Ngayon namang hapon, pakinggan natin ang pagpapahayag o ano ang pagkaunawa ni Ate Lisa original sa salitang treasures in heaven. Siya po ay magpapatuloy na. Matthew 6:19. Mga kayamanan dito sa lupa, dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, maging po kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kalikitan ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw mga ay tunay na nasa kadiliman. Walang aliping makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglingkuran ng tapat ang isa at hakamakit ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kailanganan. Okay. Sige po, pakipaliwanag ayon sa iyong pagkaunawa. Ito yung kayamanan sa lupa at sa langit. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo mag-invoke ng kayamanan sa lupa.
Dahil paano naman ang ating mga kakainin, ang ating mga pangangailangan. Ngunit gamitin natin ito sa mabuting paraan ang ating kayamanan dito sa lupa nang sa ganon ito'y makarating. Ang kayamanan ito ay makarating sa langit. So, kailangan natin sa ating puso ang mabuting kalooban. Mag-impok tayo sa ating sarili ng mga salita ng Diyos para pagdating ng panahon, ayun ang aahon sa atin tungo sa kaligtasan. Okay. Hindi natin. Dadagdagan ko po yung... Hindi pa siya tapos. Hindi pa tapos? Ano Sige. na ako? Dadagdagan ko po, no? Ang ibig sabihin po na mag-impok ng kayamanan sa langit tulad ng ginagawa ni Ate Lenny, tulad ng ginagawa ni Ate Lisa, hindi literal na ang pera ay dadalhin natin sa langit. Yung mag-impok, kasi 'di ba, bawat nadadala ninyong tao rito, tulad ni Ate Lenny, ang pinakamarami ng nadala rito, isang crown ang ibibigay kay Lenny pagdating sa itaas. Hindi yung kayamanan dito. Ang sabi nga ni Job, ni piso, sabi ni Job, hubot-hubad akong dumating sa lupang ito, hubot-hubad akong babalik sa iyo. So, hindi literal na pera. Yung ginawa ninyo, ikaw marami ka na rin nadala. Ilan na bang crown ang nasa iyo? Wala ka pa nadala? Oh, sorry, akala ko marami ka nang nadala. Si Ate Lenny marami nang nadala. Ha? Ay ayaw niya ng crown eh. Eh ayaw nga niya ng crown eh. Ayaan niyo lang. Walang nadala siya. O hindi, nililiwanag ko lang. Yan ang ibig sabihin, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Okay, sige, ikaw na. Okay, so dito, diversified ang sinasabi ng treasures in heaven. Tama nga yung sinabi ni Pastor, impukin natin yung kayamanan sa langit, no? Yung para sa langit. Dito naman, although hindi naman tayo pinagbabawalan na magkaroon ng kayamanan. Kaya sinabi dito, huwag kayong do not store up for yourselves treasure on earth. Bakit? Sapagkat, paaring, di ba ang mayayaman, pag mayaman na, makikita mo ba yan sa simbahan? Hindi na. Sana nakatuon ang kanyang puso sa kanyang kayamanan. Yun ang inaalis ng Diyos sa atin. Kasi tandaan natin, ang Diyos natin ay mapanibughuin. Gusto niya, siya lang ang ating mahal. Siya lang yung ating pag-uukulan talaga ng ating puso. Bakit? Bakit ganon? Sasabihin natin, ay ano naman pala yan, egoistic. Hindi. Sapagkat, ang Diyos, hindi yan katulad ng tao. Na? Ang Diyos ang nagdalang sa atin, siya ang nag-provide sa ating lahat ng pangangailangan. Karapat-dapat lang na suklian natin siya ng ating pagmamahal, no? Kaya sabi niya, do not store up treasures in heaven, no? Kundi, in heaven, on earth, no? Kundi treasures on earth. In heaven, ang tayo mali-mali na ako, no? So, mas mahalaga. Total, tignan ninyo, kahit na anong yaman mo, kapag ikaw ay namatay, ano ang dala mo sa kabaong? Dala mo ba yung pera mo? Nanakawin yun ng tao. No? Lalo na dyan sa mga, sa sementeryo dyan, sa Chinese. No? Kasi yan sila, yung mga gold, yung mga sing-sing, sinasama doon sa kabaong. Ano naman ginagawa ng mga magnanakaw? Inuukay din. Kahit no? na yung pinaginto. Kaya na yung tatanggalin. No? So, maraming magnanakaw. Pero hindi nga nadala sa langit. Hindi Yan ang rin. ibig sabihin. Oo, kahit na ipinabaon, hindi rin Hindi nadala. nadala. Mabuti sana kung langit na ang pupuntahan mo. Kung hindi ka nabahaginan ng salita ng Diyos, nabahaginan ka naman, hindi ka naman tumanggap. So, yun ang mahalaga, na meron tayong Diyos sa ating puso. No?
na tinanggap natin siya ng buong buo. Halimbawa, para katulad kung natatandaan ninyo yung kwento ni Lot, no? Yung kanyang asawa. Eh, di ba, sa Sodom and Gomorrah, pinatakas na sila dahil gugunawin na yung Sodom and Gomorrah ng asupre at saka ano yung pastor? Asin. No? Asupre. Eh, nalimutan niya. Sabi ng angel, huwag kayong lumingon. No? Pero sa puso ng asawa ni Lot, nanghihinayang siya sa kanyang mga diamante, ng mga perlas, ng mga pera niyang limpak-limpak. Lumingon siya. So, ano nangyari sa kanya? Naging asin. Naging haliging asin. So, ano ang lesson doon? Ano ang kasalanan niya doon? Hindi yung paglingon. Ano kasalanan niya doon? Hindi pagsuway o disobedience. Hindi siya sumunod. So, yun ang una-unang kasalanan ng tao ay pagsuway. Matatandaan niyo si Eva. Si Eva, sabi na, sinabihan na silang mag-asawa, pwede niyo makain lahat ang bungang kahoy dito. Pwera lang dito sa 2 puno na nasa gitna. Anong ginawa niya? Dumating lang yung ahas no? Na maritesan lang siya na, hindi naman totoo yun. Na hindi ka naman mamamatay talaga. Ano nangyari? Kapag sinuway natin ang Diyos, kaya nga, sa lahat ng aksyon ng ating pagsuway sa Panginoon, merong katumbas na reaksyon. Naintindihan ninyo? Gumawa ka ng masama, meron din masamang mangyayari sa'yo. No? So, for every action na masama, merong reaction. Merong mangyayari. No? Katulad, halimbawa, ikaw, Ana, yung anak mo, hindi sumunod sa'yo, anong gagawin mo? Papaluin mo. Yun yung reaction. No? Dahil ang kasalanan talaga, ang major na kasalanan ng tao ay pagsuway. Okay? So maraming tayong mapupulot dito sa chapter na ito, no? Sa 19 hanggang 24. Ang sabi pa dito, hindi lang tinapos ni Lisa, the eye is the lamp of the body. Ang mata daw natin ang siyang tanglaw yan sa ating katawan dahil ito ang nakakita ng liwanag. Pag bulag ka, walang liwanag ang buhay mo, di ba? Pag dilat ang mata mo, andun yung liwanag, nakikita mo ang lahat sa paligid mo, nakikita mo ang iba't ibang mga kulay at lahat ng abot ng iyong tingin, nakikita mo. Ang sabi dito, if your eyes are good, kung ang iyong mata ay mabuti, ang iyong kabuuan ay nagliliwanag. Tama ba? Na? Ano ba ibig sabihin nito? Kapag nakakakita ka ng masama, huwag ka nang makialam. Huwag mo nang pansinin. Na? Dahil kapag ikaw ay, halimbawa, nagchismis ka, ano bang buti noon sa katawan mo? Di ba wala? May stress ay dala mo lang yung mga na kasiraan ng iba. Na? So, meron bang idudulot na buti sa atin? Wala. Na? Kaya huwag na tayong makialam sa buhay ng may buhay. Do good. No? Kaya pakaingatan natin yung ating pagtingin-tingin. Huwag na natin tingnan yung hindi kaaya-aya. Pwede nating lampasan na lang yun. No? Bagamat ito ay hindi literal. Ang ibig sabihin lamang, kung meron tayong nababasa rin naman na buti, basahin natin. Ano ba yung mabuti? Ito, mabuti ito. Basahin natin ito. Mabuting balita. Mabuting balita. Okay? So, if the light within you is darkness, kung yung ilaw na nasa atin ay puro kadiliman, total darkness ang meron sa atin. Di ba? Kahit na anong paliwanag ang ipaliwanag sa inyo, baliktad ang makakarating. Baliktad yung pangunawa mo. Kahit na anong explanation ang ipagkaloob sa iyo dahil nadidiliman ang iyong pag-iisip. Wala ka ng rason para umunawa. Gets nyo? No? Ano man yung mga, halimbawa, ikaw nadidiliman na talaga ang pag-iisip mo laban sa isang tao. Ano man paliwanag ang ipagkaloob sa iyo, hindi mo natatanggapin yun, di ba? So, pakaingatan natin ang ating mga paningin. Okay?
So sa 24, iba na naman tong sinabi dito ni Mateo. No one can serve two masters. Ibig sabihin, hindi tayo makakapaglingkod sa dalawang master? Sa dalawang Panginoon, no? Ang sabi dito, ang isa ay baka kapuutan mo. Ang isa ay baka pahalagahan mo naman. Okay? So, ano ang ibig sabihin nito? Ang master na tinutukoy dito ay ang Panginoon at ang kayamanan. No? So, isa lang dapat ang maging Panginoon natin. Sino yung dapat nating Panginoon? Jesus. Si Jesus lamang dapat ang ating Panginoon. Bakit? Siya po ang ating tagapagligtas. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating manlilikha, siya ang ating provider, siya ang great healer, at marami pang iba. Ang pera, dapat yan ang ating alipin. Kapag nagpaalipin ka sa pera, anong mangyayari sa'yo? Kapag Mukhang alipin pera. ka ng pera. Bukod sa mukhang pera ka, ano pa? Alipin ka na ng Diyos. Ay, alba, yumaman ka. Kaya lang mas pinapahalagahan mo yung pera. Hindi ka na makasimba, hindi ka na nagjo-join ng mga ganito. Ano mangyayari sa'yo? Pariwara. Tugod sa pariwara, ano pa? Dahil ang pinapanginoon mo ay pera. So kapag ang pera ang namamanginoon sa'yo, ano kayang ugali meron ka? Baka pagpasok mo sa bahay, ang mo yung tsinelas mo. Huwag ka maupo dyan. Hindi ka nababagay dyan. Di ba? Santa Pobre. Mata pobre. Dahil ang dahil hindi na siya marunong makipagkapwa-tao. Dahil ang pinapanginoon niya ay pera. Ang pinapatakbo niya sa buhay niya ay pera. So tandaan natin, ang pinapatungkol dito sa aralin na ito ay tungkol sa pera lang din naman. At mabuting pag-uugali. Tandaan natin, ang mata, ang sabi dito, the window, the eye is the lamp of the body. Kaya nga ako, nagpagawa na talaga ako ng salamin noong Sabado ba yun? Sabado, dahil baka hindi ko na makita kayo, dahil aandap-andap ng aking ilaw. Sabi, ang mata, ang ilaw ng katawan. Ha? So, yun ang lesson dito na nakatoka kay Ate Lisa. Okay? Sa iyo naman, Ann, ano naman yun sa iyo? Chapter 6, verse 25 hanggang katapusan. Hanggang 34. Ay, wala kayong tanong doon sa explanation? Wala kayong tanong? Okay lang. Totoo ha? Pag talikod ko siraan niyo ako. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay, o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain, at ang katawan kaysa sa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o gamit. Hindi ba't ang mga hentil na nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos
at ang pamumuhay ng yaon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaysa nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Explain. Ayon sa iyong pagkaunawa. Ang ibig sabihin po dito sa binasa ko po, makontento po tayo kung ano po yung ating kinakain sa araw-araw at humingi po tayo sa Panginoon dahil siya lang po ang makapagbibigay dito. Huwag po tayo mag-alala sa kinabukasan dahil alam po ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Ang gusto po ng Panginoon ay manampalataya tayo sa Kanya ng buong puso. Tulad nga po daw ng mga ibon, pinapakain niya, lalo na tayo pa kaya po na kanyang tayo pa kaya na mga yun po. Tapos ako po, tulad ko dati, na ano po, iba po linggo, hindi ako nasimba kasi nagtitinda ako kasi takot ako maubusan ng pera. Kasi baka kinabukasan, wala kami pang hindi po ganun pala dapat. Dapat meron po tayong panahon sa Kanya, kahit isang araw lang po. Ilaan po natin ang oras natin sa Kanya. Huwag po tayong matakot na maubusan ng pera, pambili ng pagkain, o kaya wala tayong pambili ng damit. Dahil siya po ang magpo-produce nun para sa atin. Dahil sobrang mahal po tayo ng ating Panginoon. Hindi niya po tayo pababayaan. Okay na? Okay, salamat sa iyong explanation. No? So, ang nais lang dito ng Panginoon, kasi ang title ng mga talatang iyong binasa ay ano? Do not worry. Ibig sabihin, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mabalisa. Una ditong binanggit ay, do not worry about your life. Huwag daw tayong mabalisa tungkol sa ating buhay. Bakit? Sa palagay ninyo, sino ang nagbigay buhay sa atin? Ang ating Panginoon. Sino ang babawi sa ating buhay? Ang Panginoon din. So, isa yung nagbigay, isa siya pa rin ang sa Kanya pa rin natin ibabalik ang ating buhay. So, bakit tayo magpaalala? Isa lang din naman pala ang lahat. Na? So, wala tayo dapat ipag-alala. Ang sabi pa niya dito, huwag tayo mag-alala kung ano ang ating kakainin o iinumin. Nagutom na ba kayo, mga kapatid? Ikaw po, Timerly, nagutom na po ba kayo? Busy sa trabaho. Kaya Siguro sinadya, hindi yung wala kang pambili. No? O dahil busy. Ayun. Pero, ang tinutungkol patungkol dito ay wala ka talagang pambili. No? Wala talaga. As in, wala. Kayo ba, dumanas kayo ng ganyan? Simula nung nakakilala kayo sa Panginoon? Di ba? Hindi naman. Kaya sabi niya, do not worry kung ano yung kakainin mo. Bakit? Sino ba magpo-provide sa atin sa lahat ng ating pangangailangan? Ang Diyos. No? Yung mga kinakain natin, saan pa galing yan? Sa Diyos din. At yung mga tubig na yan, sino ang may gawa niyan? Napag-aralan na natin yan. Ang Diyos din. No? So, kung meron tayong Diyos na buhay, bakit tayo mag-aalala sa ating kakainin? Napakatamad mo na lang talaga kung ikaw ay magutom. Ayaw ka magsaing. No? Ayaw ka magsaing, ayaw ka mamalingki. No? Pasensya ka, tamad ka. Kaya, ang sabi dito, ang tamad, huwag pakainin. Nandiyan sa Bible yan. Kaya huwag tayong tamad, mga kapatid. Sabi niya, huwag din tayong mag-alala kung tungkol sa ating pananamit. Ang daming ukay. Huwag na kayong maghanap ng mga mamahalin. Parehas din yan, no? Huwag na tayong choosy, no? Kaya sabi, sino ba? Sabi niya, yan ang mga ano dyan, halaman dyan, yung mga kulay ng mga bulaklak na yan. Hindi pa nga nakapagsuot si Haring Solomon, sabi niya. Kaya ano ang inyong ipag-alala? Ang lahat ng ating pangangailangan
ang Diyos ang nag-provide. Ang mga talatang ito ay nagtuturo lamang sa atin ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya sabi niya, sino ba ang kahit ba isang oras mapapahaba ang buhay mo dahil sa iyong pag-alala? Hindi. Kasi kapag nag-aalala ka, lahat ng organs ng iyong katawan, mula sa utak hanggang doon sa mga kidneys mo, no? Na nagmamalfunction yan kapag nag-worry tayo. Natatarantayan sila. Kaya pag nag-worry ka, siyempre mula sa brain, yung utak, ikukumand niya yan sa lahat ng parte ng ating katawan. Kaya pag nag-worry tayo, nagkakasakit tayo, nagha-hyperacidity tayo, at meron bang iba dyan na tatae, na high blood, at kung ano pa. Kaya yung pag-alala, hindi yan dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Dahil hindi hahaba kahit isang oras ang buhay natin. Sabi niya, tingnan niyo yung mga ibon, kumakain sa oras. Dahil hindi pinapabayaan ng Diyos. Tayo pa. Ayan, nilikha yung mga ibon na yan, yung mga hayop na yan. Nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Na? Mga hayop na. Ang sabi ko noon, mga kahayupan. Kasi plenty, alam mo naman ako Tagalog, no? mga kahayupan na yan, nilikha ng Diyos. Ang minimin ko noon, maraming mga hayop. No? Iba-ibang muli. Pero mali pala. Mali pala. Sorry po. Talaga. So, na yung sabi ko? Yung mga ibon, no? Nag-aani sila, hindi naman sila nagtatanim. Pero hindi sila pinapabayaan ng Diyos. No? Makikita mo na, bulot sila. Pinipick up nila kung ano-ano yung nakikita nila along the way. Ang mga bulaklak, ganoon din. Ang gaganda ng mga kulay ng bulaklak. Sabi dito, wag din daw tayo mag-alala tungkol sa ating mga damit. Yun nga daw mga lilies of the field grow. Yung mga halaman daw na namumulaklak. Basta na lang sila yayabong. Madali, may tanong lang ako bago ka dyan. Sabi mo, lahat pinapakain, walang problema, ibon nga, pinapakain. Paano yung nagsasabing anak ng Diyos sila, wala naman silang makain, wala silang pera, nakatiks pa rito. Paano ngayon yan? Anak ba sila ng Diyos? Baka hindi nila nabasa itong mga talatang ito. Kasi sabi ng banal na kasulatan, ang mga tamad ay huwag pakainin. Tamad siguro sila. Hindi ko po alam. Mga nagugutom, hindi Hindi, kwan lang yan. Kasi sabi niya kasi pag anak ng Diyos, makakainin. Bakit ito? Tinix pa ako, wala daw silang pera, nagugutom na kami. Ay, hindi ko alam. No comment, no? Okay. Sabi ko kanina, ang mga hayop pala ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng salita, no? Samantalang tayo, nilalang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamay. Hinulma tayo mula sa putik at hiningahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ganyan tayo kay special sa Panginoon. Kaya bakit tayo mag-worry? Na? Meron ba tayong ipag-worry? Wala nga tayong tayo nga mga tao, walang utang na loob no? Hindi nga tayo makapagbigay ng karapat-dapat na bigay sa Panginoon. Mas pinapahalagahan natin ang ating mga sarili. No? Sabi ng Panginoon, tinuturo sa atin, huwag kayong mag-alala sa inyong kakanin, sa inyong mga iinumin, sa inyong dadamitin, para kayong mga walang pananampalataya. Sino yung mga taong walang pananampalataya? Hindi pa po tinatanong. Yung mga makasalanan, yung mga pagano, walang Diyos. Yun yung nag-worry. Last 12 minutes. Okay, sandali na lang. Tayo, na meron tayong Diyos, tinuturuan tayo. Sinabi ba ng Diyos na huwag kang kumilos? Katulad mo, nagtitinda ka, ay di may kita ka.
Di ba? Katulad ni Timerlan, tinda mo te. Bigas. O katulad ni Timerlan, dito kayo pupunta. Dahil marami kayong isasaing. Hindi kayo Hindi kayo magugutom. Pero si Timerlin nalilipasan ng gutom, katatakal ng bigas. Ha? Sa sipag. Sa sobrang sipag, katatakal ng bigas, nalimutan kumain. Pero ang tinda ay bigas. No? So don't worry. Ano daw ang solusyon sa lahat ng mga problemang ito na kinakaharap ng tao? Ano ang sabi sa 33? Matthew 6:33. Dapat yan memory verse din yung mga kapatid. Ngunit hindi sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na Oh, bakit kayo mag-worry? Sabi niya, ibibigay daw lahat ang kailangan na. Tandaan ninyo ha, kailangan. Hindi yung kapritsyo. Kailangan. Na? Baka sabihin, Lord, pahingi po pambili ng alahas. Ay, hindi. Wala. Mag-ipon ka. Kung gusto mo mag-alahas ka, mag-ipon ka. Ang sabi niya dito, lahat ng ating pangangailangan. So, ano yung pangangailangan? Basic lang naman yan, no? Food, clothing, shelter. No? Pagkain, food, damit, at yung bahay na masisilungan natin. Pero yung mga kapritsyo, hindi na yung kasama sa itinerary ng Panginoon para sa atin. Masyado na yan. Kaya nga, ang dalangin noon, bigay mo po sa akin sa araw-araw ang aking kakanin. Araw-araw. Bakit? Para araw-araw tayong manalangin. Huwag kaligtaan ang manalangin. Kaya sabi sa Matthew 6:33, mas maganda kasi sa English, but seek ye first. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kalwalatian, at lahat ng ating kailangan ay ibibigay niya sa atin. Worry, no? Do not worry. Tapos mag-worry ka ngayon, may worries ka na nga ngayon. Yung bukas, i-worry mo pa rin. Sabi ng Diyos, tama na yung worry mo ngayong araw na ito, hayaan mo yung bukas. Huwag nang dagdagan. Huwag nang dagdagan. bukas pa hindi matutulog. Oo, matutulog ka muna, no? Ibang panalangin naman yon. So, do not worry. Na? So, yan ang ating pag-aaral ngayon. Nawa ay naunawaan ninyo dahil lumabas na talagang ugat ko ka explain sa inyo mga kapatid, ha? No, anong tanong ninyo? Si Merly, naunawaan mo ba, te? Wala kang tanong? Kaya huwag ka naman palipas ng gutom. No, bawal. Alarm ka. Oo. Okay, kung wala na pong tanong, ngayon naman po ay pakinggan natin si Ate Lisa sa kanyang awitin na Why Did You Choose Me? Ano daw? Iba na kayo. Medyo may naging magsulit. I have Sila pang nag-iisip. out of millions, your child to be. You know the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquity. To save you, give Jesus your son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know
is willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy is so bountiful. I can't understand if I confess, but Lord, help me be what You want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for You. I will live and walk by Your side all the way. Oh Lord, help me be what You want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for You. I will live and walk by Your side all the way, and walk by Your side all the way. Please explain. What is the meaning of your Yeah. Ano? Nais ko lang mag-thank you sa Lord for making me His servant. At ito yung big question, why have You chosen me? Marami siyang kasagutan, but dalawa lang ang answer na para sa akin. Why have You chosen me? Because, and the answer is found in John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay Niya ang Kanyang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa John 1:12, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. Amen. At sa John 15:16, sabi doon, You have not chosen me, but I have chosen you. I have appointed you, planted you, and purposefully planted you so that you bear fruit.